Padre, naglason po ako. Pero bago po ako mawalan ng hininga, gusto ko po sana sabihin sa inyo lahat na nangyari. Nagsimula po ito sa ginawa ng aking ama na hindi naman niya po sinasadya. Di marunong magbasa, di marunong magsulat. Sabi niyo! Di ko hayaang saktan mo yung mga bata! Sandali lang po. Magandang gabi, Ginoo. Kayo nga po pala si... Juan Crisostomo E. Ibarra, pinagagalaw ko lahat pakilala. Okay. Umayong muna. Kayo po po. Kayo po ba si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng yumawang ama na si Rafael Ibarra? Ha? Bata, ako nga si Padre Damaso. Pangahin, ni minsan hindi ko naging kaibigan yung ama. Kilala niyo pala si Padre Damaso. Handa na ang hapunan. Crisostomo, mapo ka. Maraming salamat. Crisostomo, ilang taong ka nag-aaral sa Europa? 7 taon po. 7 taon? Naku, baka nakalimutan mo na ang bayang ito. Baka nga po ako makalimutan ng bayan na to. Sabihin mo nga bata, bakit ka pumaris? Nais ko po sanang makilala pa ang bayan na to at malaman kung paano at bakit namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka ba dito sa Pilipinas upang makilala itong bayan ito? Alam naman nating lahat ang mga tao dito ay mga Indio. Napakaliit na bagay ang sinadya mo dito. Alam niyo po, huwag po sana kayo magsita ng ganyan. Mayaman tong bansang Pilipinas tulad ng inang bayan ng Espanya. Ha? Nandito na ba ang mga pinata ngayon? Mamarunong, walang asal. Senyores, patawad. Ngunit ang aming dating kura, ay ganun na siya dati pa at di na magbabago. Patawad, ngunit kailangan ko nang umalis. Aba, Iho, kararating mo lang dito. Dadating na din si Maria Clara. Sinundo siya ni Isabel. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito. Ngunit marami pa akong dapat na sinusulit. Babalik ako bukas sa bukas din. Maria Clara, Crisostomo. Nakalimutan mo na ata ako. Siguradong makakita ka na ng ibang babae sa mga bansang Pilipino. pwede mo ito makalimutan. Araw-gabi, lagi kita naiisip. Bukas to, das na. Ianay mo ito sa punta dyan yung mga magulang. Sige, Maria Clara. Bino, asan mo malaking krus na nakatirig dito? Ha? Malaking krus? Sinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo ginawa yun? Napagtutusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura na dalhin ko daw yun sa bibingan ng mga isip. At ginawa mo naman? Huwag ka magalit, senyor. So, masyadong dilim kagabi at malakas ang ulan. Kaya, tinapon ko na lang ito sa ilog. Tinapon? Anong gawin mo? Anong karapatan mo para gawin nyo sa aking ama? Ikaw pa naman ang pari ng bahay na to. Tapos, anong karapatan mo para ipatapon ng bangkay ng ama ko? Binata, nagkakamali ka. Hindi ako nagpahukay ng bangkay ng amo mo. Hindi. Sinungalingan. Pagkakamali ka sa pagtapon ng bangkay ng ama ko. Nagkakamali ka. Hindi ako nagpahukay ng bangkay ng amo mo. Ang pinalitan kong pari, si Padre Damaso. Hindi. Hindi maaari. Magkano ba kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Gusto ko sanang bayaran mo ang sinasabi na ng ninakaw ko. Ha? Sira ka ba? 32 piso ang ninakaw mo. Kahit isang taon na magtrabaho, hindi ko kayang bayaran yun. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Paano ko nalaman ito ni inay? Natatakot ako. Crispin! Ano ka ba? Hindi naniniwala si inay. Basilio,
May multa kang 2 real dahil sa hindi mo tama pagtunong ng kapanak. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo nasoli ang iyong ninakaw. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Sisinungaling ka ba? Kuya! Tulungan mo ako! Crispin! Crispin! Dahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hahayaang magutom. Kaya naghanda ako ng masarap na pagkain. Kumakain ba? Mayroon. Nasaan? Nagutom na ako. Eto. Wala nang natira. Bakit? Ngunit pa ng mga anak mo. May reklamo ka? Wala. Wala. Nasaan nga ba yung mga batang yun? Nasa kumbento pa rin. Pero umusira. Sandali. Pamili ka ni Basilio. Bakit may dugo? Basilio? Crispin? May dugo? May dugo! Crispin? Basilio? Asan na kayo? Asan na yung mga anak ko? Asan na yung mga anak ko? Guardia Civil? Bakit, senyora? Sino yung kumakanta? Ang baliw po. Dalhin niyo siya dito. Halika dito. Ito na po, senyora. Pakantahin niyo siya. Kumanta ka. Baliw, kumanta ka! Magaling, Guardia Civil. Maaari ka na please. Hoy, baliw. Baliw? Sino baliw? Baliw! Sumayaw ka. Sumayaw? Iyahin mo ako. Sumasayaw ang matandang baliw. Hoy, hindi ako ang baliw. Ikaw. Ako? Ako ang baliw? Oo nga, at inuutosan kitang sumayaw. Ayoko! Ayoko sumayaw! Baliw lang ang sumasayaw. Sinabi ng ikaw ang baliw. Baliw ka talaga, baliw! Tao po! Tao po! O, Elias, pasok ka. Senyor Ibarra, iligtas po ninyo ang inyong sarili. Nasa panganib po ang inyong buhay. Anong ibig mong sabihin? May pag-aalsa pong magaganap at kayo po ang papalabasing nagpasimuno nito. Ngunit sino? Hindi ko po alam kung sino nagpasimuno nito, senyor. Anong dapat kong gawin? Kunin niyo po ang lahat ng inyong papeles. Pumunta kayo sa malayong lugar. Iyong hindi kayo matutuntunan. Alam ko pong mahirap na lisanin ang lugar na ito. Ngunit, iyon na lang po ang natitirang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman, senyor. Sino yan? Kami alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa amin. At ako'y tinakas ni Elias sa mga kamay nila. Ngunit kami ay nabigo. Tagal na rin mula nang ako'y pumarito. Naalala ko pa ang lahat ng pangyayari. Sariwa pang lahat sa aking isipan. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ano yun? Yunong sim yun? Paano ko po kayo matutulungan, Ginoo? At bakit ka nandito sa gubat na to? Hindi niyo pong mabubinita. Kita na tayo nito na nakakarating.
sa akin ang isang pakikiramay. Kasi tingin mo, sino ako? Isang pinagpapalagay kong dakila. Dakila? Alam mo ba, sa nalaman mo, pwede kang mamatay, pwede kang ipahamak ng buhay mo? Oo, nandito ako 13 taon na nakakaraan upang dalawin ang aking kaibigan na nag-alay ng buhay para sa akin at ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Nandito ako para ipagtanggol ang mga taong naapi, ng mga tao na ngaapi. Hindi, Ginoong Simeon, kung di dahil sa mga kabataan na nag-aral ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At isa ito sa nagbubuklod na tulay sa mga Pilipino. Nagkakamali ka. Kahit kailan hindi magiging wika ito ng bansang to. At anong mapapala natin sa wikang yon? Hindi, Ginoong Simeon, nagkakamali ka. Kakamali? At bakit? Anong mangyayari kung ikaw makakapagtapos? Makikita mo bang magiging malaya ang bansang to? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At hayaan mo na lang ba yung yung kapatid na tapak-tapakan ng mga tao pumatay sa kanila? Hindi, Ginoong Simeon, anong nais mong gawin ko? Ako isa lamang hamak na estudyante, wala rin sa buhay. Tama ba ang aking ginawa? Bahala na. Basta, mamamatay ang mahihina, mabubuhay ang malalakas. Ito nga pala ang handog ko para sa bagong mag-asawa. Napakagandang lampara. Maaari na ba namin yung gamitin? Bakit hindi? Saan ko ba ito pwedeng ilagay? Pwede ba dito? Pwede namin din. Napakaganda naman ang handog ni Ginoong Simon para sa atin. Ngunit para may mamatay ang liwanag. Aking itong ayusin. Ano ito? Krisos na may bara! Krisos na may bara! May pakanan ito! Sige lang. Paano to? Bata, sabihin mo nga kung bakit ka pumarito sa bayan ito. Hindi ka maaaring umuwi hanggat Hindi mo na gawin. Sabi niyo. Kamusta na si Kapitan Tiago? Walang pulso, mahina kumain, at balot na ng... Kayo po ba si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking mga ama na si Don Rafael? Ha? Bata? Ako nga si Padre Damaso. Pamahin, ngunit minsan hindi ko.